Tinawag na cover-up ni Davao City Representative Paulo Duterte ang pagpalit ng liderato sa Kamara. Alegasyon niya, pinili si bagong House Speaker Faustino D. III ng anak ng Pangulo at kapartido nitong si Congressman Sandro Marcos. Ang sagot ng mga leader ng Kamara sa pagtutok ni Jonathan Andal. Galing sa Solid North at kilalang malapit na kaibigan ng pamilya Marcos ang bagong Speaker ng Kamara na si 6th District Congressman Faustino Boji D. III. Uupo siya sa gitna ng kontrobersya ng mga maanumalyang flood control projects na bumabalot sa buong gobyerno lalo't may mga kongresistang napangalanan sa mga investigasyon. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Kasama ni Pangulong Bongbong Marcos si D sa Partido Federal ng Pilipinas. Noong 2022 elections, todo suporta si D sa unit team ni Marcos at Vice President Sara Duterte. Sabi ng mga lider ng Kamara, mga lider ng iba't ibang partido na kasama sa mayorya ang pumili kay D. Hindi lang naman daw si D ang pinagpilian. Nasa listahan daw si Navotas Congressman Tubi Tiangco na nagsabing ayaw niyang maging speaker. Pati na si Bacolod Congressman Albi Benitez na nagparaya raw para kay Congressman D. It's a game of numbers, the magic number being 158. Kinausap at tinanong po namin ang mga party leaders kung sino sa tingin nila ang pwede maging speaker kapalit ni Speaker Martin Romualdez. At ang pangalan na lumabas lagi ay ang pangalan po ni Congressman Boji D. It was vetted by the party leaders, and outside from that, I can no longer say if there are any others who influenced the selection of Representative Boji D. Ang bagong speaker ng Kamara ay galing sa political clan ng mga D sa Isabela. Dalawang anak ni Speaker D ang nasa politika. Si Ino, mayor ng Etiague, si Kiko, vice governor ng Isabela. Dalawang pamangkin naman niya ay kasama niya sa Kamara na kinatawan ng ibang distrito sa Isabela. 3 dekadang hawak ng pamilya D ang Kapitolyo ng Isabela bago ito naagaw ni Grace Padaka noong 2004 pero nabawi ulit ni D noong 2010. Halos 5 dekada naman nang namumuno ang pamilya D sa bayan ng Kawayan. Naging kinatawan siya ng 3rd District ng Isabela mula 2001 hanggang 2010. Naging gobernador at vice-gobernador din siya ng Isabela. Taong 2025 nang magbalik Kamara si D. Ang pagkakahalal kay D ay kasunod ng pagbibitiw ni dating House Speaker Martin Romualdez na pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos. At ang sabi ni House Majority Leader at Presidential Son Congressman Sandro Marcos, nagsabi mismo si Romualdez sa Pangulo ng desisyon niyang mag-resign at nirespeto naman daw ito ng Presidente. It was one of respect dahil nakita niya that he was doing it to save the institution and to give way for the independent body to have a fair and thorough investigation. Maging si Romualdez daw ay nanghingi ng suporta para kay D. Magkasama rin silang dalawa sa pinatawag na meeting ng lakas bago ang plenary session. Pero ang tawag ni Davao City Congressman Paulo Duterte sa nangyaring palitan ng liderato ay cover-up o takipan. Sabi niya ang anak ng Pangulo na si Majority Floor Leader Sandro Marcos ang pumili kay D na kaalyado rin nila. Hirit pa niya kay Pangulong Marcos kung seryoso ito na labanan ng korupsyon, bakit hindi raw agad kasuhan ng mga tiwaling mambabatas? Baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo, pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his districts. Sinusubukan pa namin makuha si Congressman Duterte sa sinabing ito ni Majority Leader Marcos. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.